Sa Virac, Catanduanes, kung saan mataas ang kaso ng kolera, mahigit 2,600 bahay ang walang sariling banyo. Kaya nanghihinayang ang maraming tiga-Virac na nagamit ang milyon-milyong pisong pondo ng gobyerno sa livelihood training ng 2 questionabling NGO sa kanilang lugar. Sana napunta na lang daw ito sa patubig at pagpapagawa ng palikuran. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ilan lang ang mga ito sa samut-saring livelihood training sa Virac, Catanduanes na ipinatupad ng 2 questionableng NGO sa nakalipas na 2 taon gamit ang PDAF ng ilang mambabatas. Ang gabay at pag-asa ng Masa Foundation Incorporated at Kaagapay Magpakailanman Foundation Incorporated, ilan lang sa mga NGO na paulit-ulit ng sinisita ng Commission on Audit o COA dahil sa mga kaduda-duda nilang transaksyon sa gobyerno. Nang aming kausapin ng mga residenteng nakinabang sa mga livelihood project ng Gabay at Kaagapay, iisa lang ang kanilang sinasabi. Wala man akong puhunan. Ang problema na lang ngayon, kumbaga sa puhunan na lang. Hindi ko magagawa dahil wala pa naman kami budget. Wala kaming puhunan. Kailangan namin ay financial. Mas maganda po yata talaga yung kapital kaysa itong libro. Kasi itong libro hindi mo may bibili para mag-start ka ng business na natutunan mo eh. 7 milyong piso ang napunta sa Gabay noong 2012. Habang 33.5 million pesos naman ang nakuha ng Kaagapay ngayong taon. Ang health officer ng Virac nanghihinayang na napunta sa mga training ang pondo, samantalang mas matindi raw ang pangangailangan ng Virac para sa patubig at palikuran. Sayang at hindi akma sa need ng mga tao dito sa aming munisipyo. Ilang pamilya po ba yung mabibigyan sana ng toilet and clean water kung inilagay sa sanitation ang 33 million? Ay, sobra-sobra. Siguro pwedeng buong Virac, pwedeng mabigyan. Mga waterborne disease o yung mga sakit na nakukuha sa maruming tubig ang isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkakasakit ng mga residente ng Virac. Ang Virac po is na-declare na po ng Department of Health as an endemic area for cholera. Ang ibig sabihin po? Ibig sabihin ng endemic is andito na talaga. Hindi na siya mawawala. Paliwanag ng kasalukuyang mayor ng Virac na si Flerida Antonio Alberto, hindi raw niya kontrolado kung saan dapat mapunta ang PDAF ng mga mambabatas. Yung project na dumarating dito sa amin, nakalaan na kung saan ilalagay. Hindi kami ang nag-identify. Pero sabi naman ng 3 sa 6 na mambabatas na pinanggalingan ng pork barrel, opisina raw mismo ng mayor ang humiling na pondohan ng mga livelihood project ng mga questionabling NGO. It was Mayor Cito Alberto then who wrote us a request asking for an assistance po ng kung ano man ang livelihood program po o projects na pwede namin ibigay sa kanila. Wala pang ibinibigay na pahayag ang iba pang mambabatas na sina Congressman David Co ng Senior Citizen Party List, Congressman Pastoral Cover Jr. ng ANAD Party List at Senador Tito Soto. Papasukin natin ngayon ang typical na bahay dito sa Virac, Catanduanes. Yung kanilang sala, dito na rin daw sila kumakain. Merong kwarto, tulugan ng mga bata. At dito naman sa likod, ang kanilang kusina kung saan sila nagluluto. Ang hindi natin makita, yung banyo. Ang typical na bahay dito sa barangay, walang banyo. Sa buong Virac, tinatayang mahigit 2,600 kabahayan pa rin ang walang sariling banyo. Gaya ng tahanang ito ni Aling Marites. Nang pumanaw ang anak niyang si Sherwin dahil sa cholera outbreak noong 1 taon, isa sina Aling Marites na napiling mabiyayaan ng libreng inidoro mula sa munisipyo. Yun nga lang, kapos pala ang pondo para sa proyekto. Ito po yung sinasabi ko. Ito dito, hanggang dito lang po yung hollow blocks niya. Sa ibabaw niya, ay sa ilalim po niyan, ganito nang, opo. Kaya yung tubig, lumalabas po dito. Ano pang tubig na to? Galing po yan sa loob. Kaya hindi ko siya pinapagamit kasi tumatagas siya. Pero kung kayong papipiliin, kung saan dadalhin yung pera, livelihood training o sa toilet nyo, sa tubig? Kung ako papipiliin po sa tubig kasi napakahirap. Napakahirap na wala talagang sariling tubig. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.